So yun mga boss, welcome back no. Bali ang tutorial natin ngayon is about Next.js. So ano ba ang Next.js? Ang Next.js ay isang React framework na ginagamit para gumawa ng mas mabilis, scalable at production ready na web applications. Meron na itong built-in features tulad ng routing, rendering, image optimization at API routes. Kaya mas simple at mas mabilis ang development kumpara sa paggamit ng React lang. So, ayun mga boss, no? So, sisimulan natin yung pag-create ng project about Next.js. So, ngayon, ano bang kailangan natin para makapag-create tayo ng Next.js natin, no? So, una, dapat meron tayong Node.js na naka-install sa ating desktop or laptop, no? So, paano ba natin malalaman kung may naka-install na tayo? So, open lang terminal, then node.v. Sa akin, ang version ko is 24, no? So, sa inyo, tignan nyo rin kung anong version nyo. So, kapag wala pa, install nyo lang. Then, check yung version kapag na-install na. So, yun. Ngayon, punta naman tayo dito sa Next.js nila, sa site ng Next.js, no? So, ito yung website nila. Makikita nyo. So, dito, click natin yung get started. Then, installation. So, NPM ang pipili natin. Sa ngayon kasi NPM lang muna yung tutorial natin. So, dito, ito yung pag-install ng Next.js application, no? So, dito may makita kang yes to. Ibig sabihin ng yes, kapag meron nito, skip prompting or defaults. Kumbaga, yung default nila, ito yung mga default nila na merong ano, sa loob ng folder ng ano, application na gagawin natin. Ito yung default kapag may yes, no? So, kapag wala iko-customize pa natin kung anong gusto natin nandun. Sa ngayon, hindi tayo mag-ye-yes para malaman natin ano bang meron dun na pagpipilian, 'no? Sa let's start. So, tayo dito sa folder, open terminal. So, tayo sa documentation ulit, npx, copy natin, then paste. So, papalitan natin 'to ng Next.js. So, wait lang natin mga boss. So, ayan, dito ito na yung lumabas mga boss, 'no? Ngayon dahil hindi tayo naka-yes, magko-customize tayo dito, 'no? Gusto ko mag-customize para mapili ko ang mga kailangan natin. 'Pag gusto mo ng recommended nila, ito gamitin mo. Pero sa ngayon gagamit tayo ng customize, 'no? Enter lang, then TypeScript, yes. ESLint, yes. Compiler, no. Tailwind CSS, yes. So sa mga wala pang alam sa about Tailwind, 'no, Tailwind CSS, meron tayong tutorial about diyan, 'no. Ibibigay ko na lang yung link sa description or comment section. So yes, src kung meron ba tayong src na folder sa directory, yes. App router, yes. Alias, no. Ito yung ano, would you like include agents.md? Kung gagamit kayo ng AI assistant tulad ng Claude, Codex, so puwede niyang gawin ng yes 'yan, 'no. Sa ngayon, no muna kasi wala naman tayong coding assistant ngayon, 'no. So, enter. Though wait lang natin mag-install. So, once na na-install natin, so lumabas na yung folder natin na Next.js, 'no. So, cd Next.js. So, buksan natin siya, 'no, gamit ng VS Code. So, code. So, once na nabuksan natin, ito yung laman ng project natin, 'no, na Next.js. So, meron tayong tsconfig, readme, post.css, package.json, package.json, next.js config, next env.ts, slint, gitignore, src, public, node.next, no. So, dito punta muna tayo sa ano, sa .next, no. Itong folder na 'to na automatic 'tong gene-generate ng Next.js. So, once na mag-build, mag-run, so 'wag niyong papakialaman 'yan, 'no, importante 'yan, 'no.
Kasi nandiyan yung mga build files, cache file, tsaka optimize at tsaka mga compiled JavaScript at iba pa ano. Dito naman sa node modules nakalagay dito yung mga ini-install niyong sa na library o mga dependency. Dito makikita yan mga boss, Next.js, React, tsaka React DOM. So, nandito yan sila lahat 'no. So, 'wag niyo ring gagalawin 'to mga boss kasi isa yan sa mga importante 'no. Ang public folder naman ay dito nakalagay yung mga static files natin ng mga nilalagay. Sample yung mga images, yung mga icon, PDF files, video, music, favicon, et cetera. Dito kayo maglalagay ng mga files para ma-inherit dito sa application natin 'no. So, sa source naman ito yung pinakaimportante kasi nandito lahat yung mga pages, component, tsaka yung mga hooks. Iba pa 'no, kunyari maglalagay mga utils, services 'no, and so on. Sa git ignore naman, ito naman yung version control ng Git kung meron kayong Git or GitHub, Bitbucket, GitLab. Nandito lahat yung mga git ignore para hindi mapunta sa repository niyo. So, yun. Ang slit config dito naman is maganda 'to kapag ano mga boss, sa on development tayo kasi makikita natin yung mga bugs agad 'no, mga issue, mga typo, mga unused variables, coding mistake, bad practices, tsaka mga formatting issue 'no. So, eto makikita natin 'to mamaya ano natin 'yan 'no, madadaanan natin habang nag-development tayo. Eto naman yung next.env.ts. Automatic itong ginagawa ng Next.js 'no, so 'wag din niyo 'tong gagalawin 'no. Ito yung tumutulong para maintindihan ng TypeScript ang Next.js. Sa Next.js configs naman 'no, dito kasi boss marami 'tong ano, config tools si Next.js 'no, tulad ng mga redirection, yung mga rewrite, mga experimental features, yung mga parang bagong update nila dito nilalagay, lalagyan mo na lang mga sample true, tsaka environment settings, kung ano-ano pa 'no, madami 'yan. Madadaanan ba natin 'to? Sige, pero susunod dadaanan natin din 'yan. Ito naman package JSON lock 'no, bale automatic 'tong ano 'no, kine-create ng ano 'no, ginagawa ng NPM. Example, kapag NPM ang gamit niyo automatic package lock 'yan 'no, pero kapag PNPM, gamit niya PNPM 'yan. Sa'kin kasi naka-NPM tayo 'no. Ito naman yung package.json ito yung pinakamahalagang file na 'wag niyo dapat gagalawin 'no, o buburahin. Kung may gagalawin lang kayo siguro mga dito lang o kaya dito 'no. Pero mga dependency puwede rin naman galawin niyo 'yan depende sa version na gusto niyong install kung sakaling may problema or issue. So 'yan, kasi nandito nanggagaling mga library kapag mag-install tayo, eh, 'no. So 'yun. Sa post.css naman, siguro ginagamit 'to ng Tailwind CSS para ma-process yung CSS natin 'no. Kadalasan naman siguro hindi natin 'to ginagalaw 'no, so 'wag niyo nang galawin 'to kasi sa version 4 ng Tailwind CSS, so halos lahat nasa global.css na gumagalaw 'no. Tapos yung readme.md naman mga boss, ito naman yung paano mapapagana yung mga ano, yung project natin or project description. Nandito nakalagay kung anong project ba 'to, so paano mara-run. So, 'yan yung documentation ng project 'no. Itong tsconfig naman siguro ito yung mga nandito yung mga ano, kino-configure yung mga TypeScript 'no. Example, yung mga alias, ito yung mga paths kasi mamaya makita natin 'yan comparison yung paths na 'yan 'no. Tsaka kung strict mode ba 'yan para malaman agad sa on development 'yan mga boss. Mababasa rin agad 'yan sa onDev 'no, kasama niya yung ESLint mga boss. So, tingin ko yun lang naman sa SRC, nandito yung mga pages. So, ngayon simulan na natin na mga boss.
So ngayon para masimulan natin mga boss, itong layout.js isa sa pinakaimportanteng file sa Next.js. Kasi nandito lahat yung mga routing natin 'no. Tapos yung global.css ito yung pinaka ginagamit, sa application natin para mag-style ng mga button, input, at iba pa ano. Ini-import natin 'yan dito sa layout kasi siya yung pinaka-layout. Ito yung unang binabasa kapag nag-load ang project natin 'no. So yun. So, ang page.txt ito yung default page 'no. So, tara i-run na natin para malaman natin. So ngayon control J niyo lang, then sa terminal para ma-run 'yan npm run dev. So, magbibigay siya ng URL diyan para mabuksan natin. Wait lang natin. Hmm. So ayan nagbigay na siya ng ano 'no, URL 'no, then copy natin 'yan, then buksan natin dito. So ayan, ito yung default page niya 'no mga boss. So wait lang, i-split ko lang. So ayun. Bale dito mga boss, ito yung default page niya 'no, kung papansin sa src page.txt. So ito yung default niya na kung nakikita niyo dito. Ta'n ko lang. Siguro mas maganda kung sa taas yung result. Split ko lang ulit, wait lang. Sa ngayon ganyan na muna, wala siyang split na stop and button, eh. So kung papansinin niyo mga boss, itong src sa loob ng app na folder, yung page.txt, ito yung default page niya. So walang slash 'no, walang about, walang slash home. So default page niya 'yan 'no. So try natin mag-iba 'no, example lagay tayo ng hello world dito sa ano, Next.js. Burahin natin 'to, eh, ba't wala siyang image? Image pala 'to. 'Yan, burahin natin lahat, H1, hello world. 'Yan kung papansinin niyo, nag-iba yung hello world dito, ibig sabihin ito yung default page niya 'no, dito tayo nag-e-edit 'no. So remove natin, tayo ng tutorial Next.js, 'yan. So class name, text LG, XL na lang, 'yan. So ito yung ano natin na unang gagawin. So ngayon hindi muna tayo magmo-more on tailwind. So nilagyan na natin ng ano para gitna. Sa ngayon, paano yung paggagawa ko ng about na page 'no? Dito kasi mga boss yung Next.js is ano siya, file routing siya. Ibig sabihin ng file routing kapag gagawa kayo ng route dito, gawa kayo ng folder, then about, then sa loob niyan lagi kapag page, kapag route ang ginagawa niyo, lagi yang may kasunod na page.tsx 'no. Sabihin niyan, eto, page. So laging Pascal case 'no kapag sa page 'no. Dito about page, 'yan. So kapag nag-slash about ako, ito dapat yung lumabas. 'Yan nakita niyo na about. So ganyan ang trabaho ng file routing. So sa Next.js yun 'no mga boss. Ganyan siya gumawa ng mga pages, gagawa ng folder para makagawa ng page or routing. Gets ba yan mga boss?
So, paano 'yan kapag gagawa pa ako ng slash home, punta ulit dito sa app, slash home, then sa loob niyan siyempre may default lagi na page.tsx, gano'n, RFC, page, home. So, tayo sa home, 'yan home, oh, meron na tayong dalawang page, home, about. So, gano'n lang gumagana ang routing, file routing. Ano pa ba ang gagawin natin? Siguro gawa tayo ng navigation 'no? Ngayon dito mga boss yung layout pala, ito yung kabuuan ng layout. So, kahit saan ka pumunta ng page, about, nandun pa rin yun 'no. Example ito dito, sample tayo, nab tayo ng link, href, paliwanag kung para saan 'to mga boss. Href, about, home. Ayan mga boss, oh, kung nakikita niyo mga boss, punta tayo sa ngayon nasa home tayo, eh, tayo sa about, 'yan. Nasa about page tayo, nasa homepage. Kung papansinin niyo 'to mga boss, itong dalawa na 'to, hindi nawawala 'no, kasi itong papansin niyo sa code, yung children, ito yung mga page niyan mga boss. Ito yang about, ito yang page, depende kung anong slug niyo, ito siya yung children na 'yan 'no. So, kapag click ko na itong home, ay ng about, so ang about, yung page niyan, ito 'yan, ito yung children na 'yan. So, ganyan gumagana ang layout natin. Susunod magkakaroon pa tayo ng nested layout 'no. Tapos itong link na 'to boss, mga boss, yung link gagamitin niyo yan kapag may gagamit kayo ng href, hindi yung puwedeng A, 'yan. Puwede naman 'yan mga boss, kaso kapag click niyo magre-reload nga lang yung page niyo, ayan 'no. 'Di tulad kapag sa Next.js, meron silang component na link, so hindi magre-reload yung page niyo, 'yan pansinin niyo, mas maganda 'no. Then yun, sa ngayon ito lang muna ang tutorial natin about Next.js. So, marami pa tayong tutorial about dito, abangan niyo lang ang mga susunod mga boss 'no. Thank you.